Papasilip ko sa inyo ang almost 10,000 heads na mga itik. Pag ganito kalaki, milyon ng pinag-uusapan, pero milyon-milyon din ang pwedeng kitahin natin dito. Halina at samahan niyo ako at ma-inspire sa napakaraming itik. Isa ito sa napakalaking itikan na ipapakita natin sa inyo. Kaway-kaway mga kaparmers, isang napakagandang araw sa inyong lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, shoutout muna sa ating mga nag-comment at sa ating mga subscriber. At para sa mga magsusubscribe, maraming salamat sa inyo. Malaki ang ambag nyo sa aking channel. Dahil sa inyo, mas lalo pa akong ginaganahang gumawa ng video para maibahagi at ma-share sa ating mga kapwa kaparmers. Kung ikaw ay nagpaplanong mag-retire, mag-for good sa Pilipinas, ang pag-aalaga ng itik ay isa sa ideal business na pwede natin pasukin. Sa nauna nating video na in-upload, ito ay koneksyon, ang pag-aalaga ng kuhol o pagko-culture ng kuhol. Marami ang nag-comment doon. Sabi nga nila, napakagandang itandem sa ating alagang itik. Kasi ang pagpapakain ng kuhol para sa ating mga alagang itik ay napakaganda para sa kanila. Mataas ang protein content nito at calcium para sa ating alaga at makakatulong para maging quality ang eggshell ng itlog ng mga itik. Kung meron tayong malawak na fish pan, pwede tayo mag-cultured ng kuhol na siyang ipapakain natin sa ating mga itik. Ang tanong kaparmers, saan tayo pwedeng kumuha ng similya? Pwede tayong umikot, mangulikta sa mga palayan. Napakarami ng similya ng kuhol na libre lang makukuha at ilagay natin sa ating fish pan. Within a month, makakapag-harvest na tayo para ibigay sa ating mga alagang itik. At kung hindi ganun karami ang inyong hinaharvest na kuhol, pwede rin tayo maghalo ng commercial feeds. Mas mainam kasi na hindi lang lahat commercial feeds ang ating pinapakain para mabawasan ang feeds consumption para sa ating mga alagang itik at maitaas natin ang ating income. Pag ganito ang inyong area ay napakaganda para sa alagang itik kasi ang alagang itik, ang totoong pamumuhay nila ay mas maganda kung nakakalangoy sila kasi nababawasan ang kanilang stress para mapaganda ang kanilang egg production. Kung kayo ay may planong pumasok sa pag-aalaga ng itik, lalo na pag marami, mas mainam na kumonsulta sa mga eksperto para maiwasan ang pagkalugi. Kasi sa pag-aalaga ng itik, kailangan mayroong sapat na kaalaman kasi pag hindi tama ang pag-aalaga sa kanila, maaaring mababa ang kanilang egg production. Lalo na kung umaasa ka sa commercial feeds kasi alam naman natin na napakalakas kumain ng alagang itik. Mas mainam na mag-attend tayo ng mga seminar at para madagdagan ang kaalaman at saktong programa tungkol sa pag-aalaga ng itik. Para naman sa mga naghahanap kung saan makakabili ng itik Pinas, magandang quality ng mga itik, pwede kayong kumontak kay Sir Ginayon Duck Farm. Sila po ay may legit na Facebook page na pwede nyong tingnan at pwede kayong kumonsulta ka sa kanila at nagsiseminar din sila para sa dagdag kaalaman sa pagsisimula sa itikan. Ang negosyong itikan napakaganda basta't meron kang tamang kaalaman. Papaano mo siya i-market, saan mo siya ibibenta. Dapat alam nyo yan. Alam nyo kung ano ang negosyo na iyong papasukin. Hindi lang po iisa ang pwedeng pagkakitaan dito. Pwede nating pasukin ang pagbibenta ng itlog maalat, table egg, at mga balot, mga kaparmers. Pwede nyo rin pasukin ang pagbibenta ng mga day-old na itik. Basta't kaya ng inyong powers kasi medyo matrabaho po yan. Pero kung kaya ng inyong powers, kaalaman, siguradong malaking pera ang pwedeng pumasok sa inyo. At advice ko sa mga magsisimula pa lamang, huwag kaagad-agad magpatayo ng building.
Pwede nyo munang simulan sa mga buong kahoy, kawayan at kung ano na mga remedyo sa ating probinsya. Once na nalaman nyo na ang negosyo kung paano patakbuhin, dyan na kayo maglabas ng malaking pera. Kasi marami na mga ka-farmers ang nagsimula sa itikan at hindi nag-work, nagpagawa ng poultry type, ilang thousand ang nilabas. Sayang yon pag i-stop mo. Kailangan kung ganon ang inyong ipagagawa, kailangan hindi ka susuko, tuloy-tuloy. Bumagsak ka man ng isang beses, pagdating sa pangalawa, sigurado yan, tatama ka na. May mga negosyo kasi na kailangan mo munang madapa para matutunan mo lahat ng mga diskarte kung paano papatakbuhin ang isang negosyo. Katulad na lang ng pag-aalaga ng itik. Mayroong mga nagtatanong, ilang taon ba nangingitlog ang itik mga ka-farmers? Ang itik po ay naglalast yan hanggang 2 years. At mayroon pang isang tanong, saan ba pinupunta ang mga itik pagtapos ng mangitlog? Or mahina na silang mangitlog para i-dispose, para palitan na naman ng bagong mga RTL. Huwag kayong mag-alala mga ka-farmers dahil ang mga calves na itik, marami yung mga bumibili. Pwede nyo rin ibenta bilang pang pikinda. At kung gusto mo na mas malaki ang kita, magbenta ka ng fried itik. At ang itik ay napakasarap na kaldereta. Depende po kung saan kayo maluwag. Magbibenta kayo ng Peking duck, fried itik, ibibenta nyo ng buhay. Mayroon mga bumibili kasi ginagawa nilang fried itik ay yung iba kinakatay, sinusupply sa mga turo-turo sa mga restaurant. Sa pag-aalaga ng itik ka-farmers, simula sa itlog hanggang sa pagkals nila, hanggat hindi na sila mangingitlog, ay pwedeng maging pera. Halos lahat ng farming business ay pwede tayong kumita or umasinso. Basta't alam lang natin ang diskarte kung paano natin imamarket ang ating mga produkto. Tulad ng inyong nakikita, ang ganito karami o kalaki na itikan ay milyon na ang naging puhunan para sa ganito karami. Pero milyon-milyon din ang pwedeng kitain sa ganito karaming itik. At kung kayo ay magsisimula sa maramihan, mas mainam na magseminar po kayo, kumonsulta sa mga eksperto para malaman kung paano aalagaan at paano imamarket ang ating mga produkto. Kasi ang ganitong negosyo, ito po ay long-term business. Kaya kung mayroon kayong katanungan, mag-iwan lang kayo ng message sa ating comment section. At para naman sa ating mga expert na nag-aalaga ng itik, kung mayroon tayong mga nakitang comment, pwede nating sagutin para ma-share nyo ang inyong mga expertise sa pag-aalaga ng itik. Sa simpleng kasagutan, iyan po ay napakalaking tulong para sa mga nagsisimula sa pag-aalaga ng itik. At sa mga gustong pumasok at nagplanong pasukin ang pag-aalaga ng itikan. So ayun lang mga ka-farmers, kung gusto niyo pang makita ang ibang mga ideal business na pwede niyo matutunan at mapagkunan ng aral, maaari nyo i-check yung ating mga iba pang mga videos.